na balita, patuloy namin ng salita, patuloy namin na patuloy namin maranasan, Panginoon, kaibigan, patuloy namin maranasan, Panginoon, makapayapaan na mula sa iyo, at patuloy nawa ang apoy ng Banal na Espiritu, Panginoon, ay laging mahal at panalilig sa amin. Alangin namin, Panginoon, na maparamihan ka, mapapulihan ka, Panginoon, sapagkat ang iyong nais namin, Panginoon, ay laging itaas sa mabilang ng pangalan. Salamat po sa araw na ito, kayo pinagkaloob sa amin, na kami ulit makatulog, Panginoon, sa iyo, sumamba, pakilayin ka, Panginoon. May taas ang iyong pangalan, Panginoon, di lamang sa lugar nito, kundi Panginoon sa tuloy ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, at alangin namin na iyong salita ay matanim, Panginoon, sa aming puso, isang matabang lupa, Panginoon, na magbubunga, Panginoon, na sa mga nakikinig ng salita ng Panginoon, ito, O Panginoon, ay kukurot sa kanilang puso na patuloy na maranasan ka, patuloy na mabago ang buhay, patuloy, Panginoon, na lalakaran ng iyong kalwalhatian sa iyong Panginoon sa aming Panginoon Jesus. Salamat po, Amen Jesus. Amen. Sa po natin sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. At ang sabi dito, basahin natin sa English muna, do not be anxious about anything, but in everything, sabi diyan, by prayer and supplication, with thanksgiving, and let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart, your minds, in Christ Jesus. Basahin naman natin sa Tagalog, ano? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso, pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, napakabuti ng ating Panginoon. Amen. So, base dun sa ating binasa, doon tayo kukuha at ang title ng ating pag-uusapan ngayon ay binigay sa atin ng Panginoon is My Response or Your Heart Response in Times of Trouble. Sabi diyan, your response in time of trouble. Ano nga ba yung nagiging response natin kapag tayo ay dumadanas ng kabigatan, kapaghindian, problema, struggle sa buhay? Sapagkat hindi naman nawawala yung struggle. Hindi naman yan naalis. Lagi naman pagka tayo ay, sapagkat tayo nandito pa sa lupa. So, ibig sabihin, sa araw-araw, daraan talaga tayo sa problema. Kahit na anumang itsura, anumang, sabi yan, anumang sitwasyon, daraan tayo doon. Lahat tayo ay pare-pareho ng pinagdadaanan. Maaaring iba-iba lang yung itsura, iba-iba lang yung wangis, iba-iba lang yung sitwasyon, pero problema pa rin yung ating dinadaanan. At sa napakaraming panahon, napakaraming pagkakataon, lalo na sa ating mga Kristiyano, mas lalo tayong nabibigatan kapag dumadaan tayo sa pagsubok. Maraming Kristiyano na kapag dumaan doon, naiiba yung response. Sabi niya, kapag may struggle, kapag merong, sabi diyan, catastrophe o kapag merong problema na dumadaan sa atin, diyan nare-reveal kung sino ka talaga bilang isang Kristiyano. Madalas nare-reveal niyan yung karakter mo kapag ikaw ay mananampalataya. Kasi natural sa mga hindi nananampalataya, hindi naman sa sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon ng Diyos o wala pang relasyon sa Panginoon, iba yung response natin kaysa dun sa response nila. Yung response ng karamihan kapag hindi pa naniniwala sa Panginoon, wala pang siguro talagang problemado, no? Balisang-balisa, saan ba tayo kukuha nito? Ano ba gagawin natin? Ano ba pwede natin isanla? Ano ba pwede natin ibenta? Ano ba pwede natin gawin upang masolusyonan lamang yung ating problema? Kasi yung problema maaaring sa pamilya, maaaring sa pinansyal, maaaring sabi diyan sa relasyon natin sa ating pamilya, relasyon sa trabaho o trabaho. Pwedeng ganun yung maging problema na kakaharapin natin. Tama ba? Lalo na kapag pinansyal ang pinag-iusapan, medyo mas mabigat talaga. Tama? Merong iba't ibang klase ng problema, pero pinakamahirap na problema ay yung problemang spiritual. Yung pera masusolusyonan. Tama ba? Pero kapag yun nga dumadali sa lahat ng Kristiyano, ang response ng karamihan sa atin, nawawala. Tama? Mas lalo tayong lumalayo sa Diyos. Hindi na tayo, sabi niya, hindi na natin napapanatili yung ating relasyon na mas pagbutihin natin yung ating
tawag dyan, yung pagbutihin natin yung ating pananampalataya, pagkus lalo tayong nawawala, mas lalo tayong naliligaw, mas lalo tayong nalalayo. Bakit kaya ganun? Tama? Yun ang katanungan. Bakit kaya ganun ang nangyayari sa karamihan ng mga mananampalataya sa ngayon? Tama ba? Kaya binibigyan tayo ng instruction sa atin ng Panginoon na sa anumang bagay tayo ay manalangin. Tama ba? Ngayon, himayin natin kung ano ba yung ibig sabihin dito ng sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipinas. Himayin natin kung ano ba yung ibig sabihin ni Pablo at bakit niya nasabi na kailangan natin gawin yun. Tama? Una, ang sabi diyan, kung makikita mo, ang unang binanggit ng Panginoon yan, o ni Pablo, is do not be anxious. Ano ba ibig sabihin ng pagiging anxious? Ang sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ibig sabihin in everything, meron talagang kabalisaan. Meron talagang sasapit na may problema ka, na hindi ka mapapakali. Kasi yung pagkabalisa, yung hindi ka napapakali, hindi ka nasa-settle. Talagang pag inisip mo yung problema, sumasakit ang ulo mo. Tama ba? So yan yung pagiging anxious. At yung pagiging anxious, mga kapatid, yan ay kawalan ng tiwala sa Diyos. Ulitin ko, no? Yung pagiging anxious, kaya nga sinabi ng Panginoon din, sa Matthew, do not worry about anything. Tama? Sinabi ng Panginoon, sabi niya, huwag kang mag-worry. Sabi niya kay Joshua, do not be afraid, or do not be discouraged. Sabi niya, have courage, for I am with you. Kapag alam naman natin na nasa atin ng Diyos, tama? Talagang mangyayari sa atin, matuto tayong magtiwala sa Kanya. Hindi tayo mawala doon sa linya. Pero sabi niya, kahit na nasa Diyos ka, dumarating pa rin yung pagkakataon na nawawalan tayo ng tiwala. Tama? Na-anxious pa rin tayo. Brother, sabi yung pag-anxious ba? Yung pagiging mapa, sabi niya, pagkabalisa ko ba? Ako ay nawawalan na ng, sabi niya, nawawalan na ako ng faith sa Panginoon. Tama ba? Nawawala na ba ako ng tiwala sa Kanya? Dahil ang katotohanan, ganun nga nangyayari. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa atin, ma-develop sa atin, instruction kasi ng ng Panginoon sa atin. Sinabi instruction, siya na mismo yung nagsasabi na huwag tayong mabahala. Pero kapag ka ganun nga kalaki ang problema, nagkakaroon ng pagkatalo ang puso, nagkakaroon ng pagkatalo ang isip, ano ba gagawin? Ano ba kailangan? First thing we need to know is to address our problem. Tama ba? Saan ba nagmumula yung problema? Sabi diyan, it's really hard not to be anxious when you face struggle, problems, sabi diyan. Especially when it comes to financial problem. Napakahirap talaga na hindi ka magkaroon ng kabalisaan. Kapag ka dumada ka sa pamilya, kapag ka may away ang pamilya, kapag ka, lalo na yung financial drought na tinatawag natin, o yung pagkatuyo ng ating financial, napakahirap, ano? Hindi mo alam kung saan ka kukuha, hindi mo alam kung ano gagawin mo. I-address natin yung problema, ano ba yung nangyari. Sabi dito, what made you anxious? Ano ba yung dahilan ng pagiging pagkabalisa? Sabi diyan, what is the cause of our problem? Ano ba yung cause ng problema natin? Kadalasan kasi kaya nalalayo ang Kristiyano, sabi ko nga, lalo na pagdating sa financial. Minsan hindi nakakapag-church kasi wala tayong ganito. Minsan hindi nakakapag-church kasi kulang tayo sa ganito. Pero ano ba yung patakaran ng Panginoon sa ating patungkol din? Ano ba yung nais ng Diyos sa atin upang maintindihan natin na kapag ka tiwala ka sa Diyos, hindi ka mawawala, hindi ka magkukulang. Sapagkat kasama mo ang Diyos, hindi naman maiksi ang kamay ng Diyos upang abutin ang ating problema. Tandaan mo, sabi nga ng James, you ask God for something, nagtatanong tayo sa Diyos, hinihingi natin sa Diyos ang kasagutan. Sabi sa James chapter 4 verse 3, hinihingi natin yung kasagutan sa Panginoon, pero hindi sinasagot yung ating panalangin. Palagay mo bakit? Tama? Palagay natin bakit hindi sinasagot ng Diyos kapag tayo nananalangin sa Kanya. Bakit kaya walang sagot ang Panginoon? Bakit kaya kahit naman alam ng Diyos yung aking problema, bakit kaya gano'n? Sabi dito,
You ask God for something and do not receive it because you ask with wrong motives. Sabi diyan, out of selfishness or within unrighteousness agenda. So that when you get what you want, you may spend it on your own desire. Tanong, kapag ka nananalangin ka ba? Kapag ka tumatawag ka ba sa Kanya? Ano ba yung motive mo? Ano ba yung nilalaman ng puso mo? Ano ba yung gusto mong i-address sa Diyos? At yan yung number 2. In everything, why prayer? Ano sinabi ng Diyos eh? Una, huwag ka mag-alala, huwag ka mabalisa. Sapagkat ang kabalisaan ay pagkawalan ng tiwala sa Diyos. Pangalawa, in everything by prayer. Ano man sitwasyon ang dadaanan natin, mabigat man o hindi. Tama? Magaan man, sabi diyan, mahirap man o magulo man ang sitwasyon. In everything, you need to be in prayer. Napakahalaga ng prayer. Napakahalaga nung nakikipag-usap ka sa Diyos. Napakahalaga nung meron kang komunikasyon sa Diyos. At ito yung nawawala sa atin. Madalas nga, ang hinihingi lang natin yung Panginoon, imbis na Panginoon. Tama, no? Yan ang nagiging address natin, Panginoon. Pero tumatawag ba tayo sa Diyos na bilang isang Diyos siya? Alam natin na kaya niyang sagutin ang ating problema. Tama? I heard about the preaching last week, kung sa pinapanood natin. Kasi after nito, nanonood pa ako ng mga preaching. And one of the preacher was Pastor Stephen Prado. So sabi nga niya, nananalangin siya because there was an event na meron siyang inatenan. Siya yung naging guest speaker. And during that time, sabi niya, yung nasa puso niya, yung desire ng puso niya, is yung kanyang magiging text ng preaching, kailangan may exhortation. Pag sinabi exhortation, meron siyang kailangan i-present. And hindi naman siya makatigil para makapag-withdraw. Ang dami na nalang dinaan ng ATM, machines, pero ibig sabihin may pera, pero hindi sila makapag-withdraw. Kasi nga, may na yung traffic, hindi sila makababa. Kaya sabi niya, Panginoon, ang kailangan ko ay ganitong halaga, 10,000. Para lang sa gayon, mapakita ko sa kanila. Yun yung sabi, mas maganda yung gano'n. Mas maganda yung magiging kalalabasan, kumbaga, yung magiging kanyang preaching. Pero hindi nga siya makapag-withdraw. Sabi niya, sige, may pera man o walang presentation na gano'n. Buhay pa rin naman ang salita ng Panginoon, tama? Amen? Pero dumating yung pagkakataon na siya na yung tatawagin. At may biglang dumating. Tama? Isang babae. At ang sabi ng babae, pinapunta po ako rito ng Panginoon para iabot sa iyo ito. Tama ba? Hindi naman daw niya kilala, kasi sinabi lang followers niya. At biruin mo yun, hindi naman niya nakilala, hindi niya na naitanong yung pangalan, inabot sa kanya yung sobre, at pagdating niya dun sa ibabaw, o sa pulpito, nung siya yung mag-uumpisa na, yung desire na pinalangin niya sa Panginoon, 10,000 yung para na sa gayon, maganda yung magiging exhortations ng ating salita, yung salita ng Panginoon sa iba, maging encouragement sa iba. Ano nangyari? Yung dinidesire niya, ipinagkaloob ng Panginoon. Yung 10,000 nagtaka nga yung kanyang asawa na si Jenny. At yun nga nangyari. Ibig sabihin mga kapatid, kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan at sa kaparaanan niya. Minsan lamang, hindi natin maintindihan na may paraan ng Diyos. Mas piniprepare kasi natin yung ating sariling paraan kaysa sa paraan ng Diyos. Kaya kapag struggle ka, lumalayo ka. Kapag may problema ka, di ka na nag-church. Kapag may problema ka, lumalayo ka sa Diyos. Parang ayaw mo nang may makasama kasi yung problemado ka. Parang kalaban mo na ang buong mundo. Tama? Pero kapatid, sinasabi ng Panginoon dito, hindi ka naman iniiwanan ng Diyos. Iwanan ka man ng lahat ng tao. Iwanan ka man ng lahat. Pagtiwalaan mo, Panginoon, na sa lahat ng sitwasyon, matuto tayong manalangin. Tama? Matuto tayo itubli yung ating sarili sa pakpak ng Panginoon habang nandun ka nananalangin ka. May narinig din ako nung last times na sa aming mga kasamahan na panalangin ka nga ng panalangin, pero wala naman nangyayari. Kasi hindi nila naiintindihan that the power of prayer is very important. Hindi ito nakadepende sa preference mo, pero nakadepende ito sa preference ng Panginoon. Nais natin maunawaan mga kapatid, hindi ba sinagot ng Panginoon yung panalangin mo ngayon?
Hindi ibig sabihin na wala nang gagawin ng Diyos. Tandaan mo to, ano? Minsan nandun tayo sa sitwasyon na naging consequence ng ating desisyon. Ulitin ko, no? Kaya minsan natatanong natin, nandyan ba ang Diyos? Nakikita ba ako ng Panginoon sa kabila ng aking mga problema? Tama? Dahil sinabi naman ng Panginoon, bago ko hingin ng lahat ng bagay, alam niya na yung problema ko. Kung totoo na talagang kita ng Panginoon yung sitwasyon ko, bakit walang sagot ang Diyos? Bakit mukhang tahimik ang Panginoon? Mukhang naging totoo nga yung sinasabi ni Gary Vee, tulog nga ang Panginoon. Aba ba? Natutulog ba ang Diyos? Tama ba? Mga kapatid, isang malinaw lamang naksagutan na hindi porke hindi sinagot ng Diyos ngayon, eh hindi ka nasasagutin ng Panginoon. Tama, sometimes the motive ng ating puso ay tinitingnan ng Panginoon. Kailangan ba kitang sagutin? The desire of your heart, what is the desire of your heart? Ano ba dinidesire ng puso mo? Ano ba ang gusto ng puso mo? Tama ba? Ano ba ang sabi dito mga kapatid? We ask in the wrong motives. Tama dyan? Tinatanong natin, Panginoon, you ask God for something and do not receive it. Hindi mo natatanggap kasi ay mali. Kaya i-address natin yung mali sa ating puso. Tanggalin natin yung anumang bagay na marumi, na nakapagpaparumi sa ating puso para nung sa gayon magkaroon ka ng motives na hindi maganda. Sabi ko nga kapag ka nandiyan ka sa sitwasyon na ganyan, kapag ka humaharap ka sa maraming problema, lahat naman tayo may problema, amen? Wala naman sigurong tao na walang problema ngayon. Tama? Lahat tayo. Pero iba-iba lang yung pagtanggap natin, di ba? Iba-iba yung pagharap natin, nararanasan mo yun, iba-iba yung pagtanggap at pagharap natin sa ating problema. Tama? Minsan mabigat na dun sa iba sa iyo. Same lang yung problema nyo, pero magaan yung pagtanggap mo. Bakit? Tama? Yun ang kaibahan dapat natin mga Kristiyano. Kasi magaan sa iyo, bakit? Tiwala ka sa Diyos. Amen. Magaan sa iyo kasi alam mo nandiyan ang Diyos. Eh, brother, ang takil ko nang nananalaki sa Diyos. Wala pa rin sagot eh. Wala pa rin sagot. May isang sitwasyon sa Biblia na nagpapakita ng katapatan ng Panginoon. Sa lahat naman ng sinabi ng Diyos at pakita ng katapatan ng Panginoon, kaliwalaki ng Diyos at habang ng Diyos sa atin. Ano po sitwasyon yun? May isang balot na nagbibigay. Tama? Nag-o-offer sa harap ng altar. At kasunod niya yung mga mayayaman. Tama? At yung mga mayayaman, nagbigay din naman ng kanila. Pero anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Pag Pedro, tinanong ng Panginoon si Pedro, ang ganda ng conversation palagi yung dalawa eh. Basta pag yung dalawa nagsama, makikita mo yung conversations nila, heart to heart yung usap. Tama? Kaya sabi niya, Pedro, sa palagay mo, sino yung mas nagbigay ng higit? Ang takil mo, alam naman ng Diyos yung sagot. Pero tinatanong pa rin niya si Pedro. Kaya hindi porke, tawag nando ka sa sitwasyon na mahirap, eh hindi ka tinitingnan ng Diyos. Kaya hindi kailangan marinig ng Diyos yung problema mo, ha? Tandaan mo to. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon yung balot. Tama? Sapagkat sa kabila ng pagbibigay ng mga mayayaman, yun ay sobra lamang sa kanya. Ibig sabihin kung baga, suklit lamang sa kanila. Pero yung balot na nagbigay lang, tama dyan? Pagkano yun? Hindi natin lang kung magkano, kung 2 penny ba yan, o single penny yung sinabi dyan, doon ang nilagay. Binigay niya yung kanyang dapat na ikabubuhay. Ibig sabihin, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng sitwasyon niya na maaaring pambili na lamang niya yun ng siguro pagkain, tama ba? Kung isosort of mo, kasi nga balo. Wala na ba nabanggit kung may asawa pa siya? May anak pa siya? Wala. Basta sinabi lang dyan, yung widow. Nasa pagbibigay niya, tinitingnan tayo ng ating Panginoon. This is not about the amount of your giving, but this is the amount of the motive of your hearts towards your giving. Gaano ba kalaki yung puso mo nung ibinigay mo sa Panginoon? Gaano ba yung gusto mo maranasan nung binibigay mo tinutulog sa Panginoon? Panginoon, ito na lang. Pero dahil ikaw, Panginoon, kakalog ko po. Dahil ikaw humingi, Panginoon, pagkakalog ko po, sapagkat ipuprovide naman ng Panginoon yung pangangailangan natin. Amen? Amen. When Abraham, sabi niyan po, to offer Isaac,
Hindi naman, sabi dyan, hindi naman siya nagdalawang isip. Maaring may agam-agam. Maaring may bigat, sapagkat i-offer mo yung pinakahalagang bagay sa'yo. Ulitin ko. I-offer mo kasi yung pinakamahalagang bagay sa'yo. And while walking, habang sila papataas, sinatanong ni Isaac si Abraham at ang sabi niya, Ama, nasan po yung ating iaalay? Ama, nasan po yung ating i-offer sa ating sa Diyos? Sabi ni Abraham, igagkaloob ng Diyos at ipoprovide ng Diyos yung sarili niya alay. Tama ba? At ngayon, habang naglalakad sila, at nung punto na alam na ni Isaac na siya yung iaalay ni Abraham para sa Panginoon, maaari may kabigatan sa puso ni Abraham habang ginagawa niya yung bagay na yun. Pero anong sabi ng anghel ng Panginoon? Abraham, huwag mong saktan ng bata. Tama? Sapagkat alam ng Diyos na tapat kang sumusunod. At anong nangyari? Nag-provide ng Panginoon. Sabi niya, hindi ang pagpapala ng Panginoon ay hindi kapag ka sumunod ka, kundi pagkatapos mo lang sumunod. Kaya madalas sa ating mga Kristiyano, hindi nga natin natatanggap kasi madalas hindi naman natin sinusunod yung rules na gusto ng Panginoon sa atin, yung sistema ng Diyos na kailangan nating masunod. Kaya yun ang ina-address ng Panginoon sa atin. Number 1, yung pinag-usapan natin kanina, saan ka ba nababalisan? Ano ba yung kabalisaan na nararanasan mo ngayon? Gaano ba kabigat yung nararanasan natin ngayon? Kung wala kang pera, praise God, pare-pareho tayo. Tama? Kung nagugutom ka, pare-pareho tayo, praise God. Kasi may pagkakataon, magpuprovide ng Panginoon sa atin. Nagulat nga ako nung isang araw, sabi ko, wala kasi talaga ako wala talaga kasi akong hawak. Nagulat ako nung isang araw Kasi may nagpadala ng bayad ng kliyente. Ngayon, doon nila pinapatak sa ATM ko yun. Pagbukas ko, sabi niyo, ito lang dapat yung laman. Pero naging 12. Sabi niyo, ba't gano'n? Sabi ko, baka blessing ko ng Panginoon. Iniisip ko mabuti. Blessing ko ng Panginoon? Sige. Pray ako, Panginoon, bigyan mo ko ng wisdom. Kasi baka mamaya mapakalma ko ito, hindi mo na. Tawa? So, throughout the days, lumipas ang isang araw, wala pa nagigilid. Pangalawa, yung pala, sahod noong aking pinsan. Tama, sahod pala ng pinsan ko. Pag-isip namin ng umaga, sabi ko ito na. Ngayon, dahil nauna yung response ko, bumalik. Ang response ko kasi, kailangan namin ng pera kasi darating na linggo. Wala man lang kami panggas. Wala man lang kami pamasahe. Kaya response ko pumunta ngayon ako kay online. Pumunta ako ngayon kay online nang hindi ko tinatanong ang Diyos. Tama? Ano nangyari? Balik, natutang na ako. Tama? Yung pala may ipuprovide ng Panginoon sa ibang kaparaanan. Tama ba? Minsan kasi gano'n na rin nauuna yung response natin na mali kaysa maintindihan natin, may response ang Diyos. Habang nagtitiwala ka, mas lalong may bigat yung problema, tandaan mo ito, at habang mas gusto mong lakaran yung gusto nangyari ng Panginoon, mas lalong may kabigatan. Kasi sinusukat ng Panginoon. Tinitingnan ng Diyos yung bawat galaw ng bawat isa. Kung paano ba tayo mag-respond sa anumang problema pinaharap natin. Pero hanggat walang nababago at hindi mo binabago yung response mo towards doon sa sitwasyon na nararanasan mo ngayon, kapatid, napakahirap mo rin maranasan kung paano mababago ng Panginoon yung sitwasyon mo. Okay? We must remember that the Lord knows our needs before we ask. Alam ng Diyos yung ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit nga ang mga ibon ay kaya niyang pakanin na hindi naman nagtatrabaho. Panginoon, tama? Ang Diyos na mismo ang nagsabi. Ngayon, babanggitin na naman ang karamihan, hindi naman ako ibon. Hindi naman ako ibon. Tama ba? Hindi naman sinabi ng Diyos na ibon ka Ang ibig sabihin lang ng Panginoon sa atin, magtiwala tayo sa Kanya. Sabi diyan, we might ask if the Lord, sabi diyan, sees your problem today. Maaaring natatanong mo to,
lalo na sa karamihan ng mananampalataya, kita kaya talaga ng Diyos yung problema ko, sitwasyon ko. Kita kaya ng Diyos na nahihirapan ako. Kita kaya ng Diyos na ito lang yung meron ako sa ngayon. Alam ng Diyos yan, kapatid. Walang natatangi sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi diyan, the Lord doesn't want us to suffer. He always taught us not to worry. Ayaw ng Diyos na tayo ay mag-suffer. Kaya nga lang niya tayo tinuturuan na tayo ay huwag mag-worry, na tayo ay huwag mag-alala, na tayo ay huwag mabalisa. Lagi niya itinuturo sa atin yan eh. Pero hindi nga natin bako bilang isang tao yung hindi mag-worry, yung hindi mabalisa, yung hindi problema. Sapagkat, nandito pa tayo sa lupa eh. Darating talaga sa punto na mag-aalala ka, mag-worry ka, darating talaga sa punto na ganyan. Pero mas unahin natin yung response ng puso mo na kapag ka nandun ka sa sitwasyon na yun, ang hanapin mo yan, Diyos. Tama? Ang iluhod mo yan yung tuhod. Ang gamitin mo yan yung kamay. Na kapag ka nagpe-pray ka, nagpupuri ka, sumasamba ka, pinapatunayan mo na totoo yung sinabi ng Diyos at magaganap yun sa'yo. Mangyayari sa iyo yung sinabi ng Panginoon na hingin mo lahat ng bagay sa kanyang pangalan at yun naman yung mangyayari sa iyo. Sapagkat pangako ng Panginoon yun, sabi nga ng John, ano sinabi sa John? Chapter 14, verse 14. Ask everything in my name and I will do it. Yan ang sinabi ng Panginoon, it was a promise of the Lord. Pangako ng Panginoon sa iyo yun. Tama, pangako ng Diyos sa atin yun bilang isang mga mananampalataya. At kung naririnig mo yung pangako ng Panginoon at kasalita ng Diyos, mangyari nawa sa iyo yung pangako ng Diyos. Sapagkat kung hindi mo mararanasan yung pangako ng Diyos, ito yung tanong. Do you still pray with faith? Tama? Nananalangin ka ba na may pananampalataya? Tama ba? Kasi kung hindi mo na nararanasan yun, baka hindi ka nananalangin na may pananampalataya. Baka hindi ka humihingi na tumatawag ng may pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, do you still pray? Tama? Ito yung mga katanungan na pwede nating sagutin sa ating sarili para ma-address natin yung mga nangyayari sa atin. Sapagkat ang pagiging Kristiyano ay dapat maging ganap sa atin yung buhay ng Panginoon, maging ganap sa atin. Nananalangin pa ba tayo? Tama? Ano po, nananalangin pa. Maaaring nandun ka pa na ikaw ay nananalangin. Pero nananalangin ka ba nung titiwala sa Kanya? So maraming bagay yung kailangan nating i-address. Tandaan mo kaya hindi nababago ang isang sitwasyon dahil hindi natin kaya may pagkatiwala sa Panginoon yung ating sarili. Kaya hanggang ngayon, yung sitwasyon natin ng paghihirap, same pa rin ang paghihirap ngayon. Yung sitwasyon mo na hindi ka, sabi dyan, hindi ka maka-attend, sitwasyon mo pa rin hanggang ngayon. Kung hindi mo nakikita, pinapakita ng Diyos sa ating ngayon, mahal ka ng Diyos. Kapigit mo ngayon yung katabi mo, sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos eh. Importante ka sa Panginoon. Kaya nga pinapakita ng Panginoon sa atin yung daan na dapat nating puntahan, yung landas na dapat nating lakaran, at yung sistema ng Diyos na dapat nating sundan. Amen? Kasi kung wala na yung mga to, kung wala ka na dun sa prayer, ba? Kung wala ka ng faith, kung wala ka ng trust, ang hirap mag-request sa Panginoon. That's the number 3. Let your requests and supplications be made known to God. Alam mo ba yung ibig sabihin ng request, kapatid? Ibig sabihin ng request, it is something that you address sa nakatataas sa iyo. Na naniniwala ka, kaya ka nag-request, na ibibigay naman sa iyo. Tama? So, yun yung request, ano? Request ng isang bagay na iyong pangangailangan na alam mong darating. At anong sabi ng Hebrews? Faith is something that you do not see. Tama? But you believe in na mangyayari. Kaya nga yan yung salita o lingwahe na dapat meron ka. Tama? Ano po yun? Yung faith. Kasi kapag wala ka ng faith, kapatid, mahirap kumilos. At sabi ng Biblia, sinabi sa James, everything that you did or you do without faith is a sin. Lahat ng bagay na gagawin mo o ginagawa mo na walang pananampalataya ay kasalanan. Tama ba? So dapat matuto tayo na when we ask God about something, hindi naman ito yung prayer and play ito. Tama? But you believe in something na darating sa iyo, na matatanggap mo.
Tama? Na marireceive mo. Kung sa Shopee nga, nung nag-request ka, nung order ka, nag-place order ka dumating Yung package pa kaya ng Lord para sa iyo. Amen? Yung pa kaya gustong ibigay ng Diyos sa iyo, hindi dumating. Kapatid, inaabot ng Panginoon yung ating puso at kamay ngayong araw na ito. At sa gayon, ay intindihan natin na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Mabigat man ang pinagdadaanan mo, alam ng Diyos. Alam ng Diyos kapag ikaw ay nahihirapan, nabibigatan ka, o umiiyak ka gabi-gabi dahil yung nararanasan natin problema ay naano. Tama ba? Alam ng Diyos yan. At alam din ng Diyos yung kanyang kasagutan para sa iyo. Ang tanong lang dyan mga kapatid, handa ka ba dun sa kasagutan ng Panginoon? Inihahanda mo ba ma-receive yung puso mo? Yung puso na gusto ng Panginoon na matanggap mo. Tama? Yan napaka-importante na meron kang ganito. Alam mo, gawin mo ito, advice lang. Kung mag-work din sa inyo. Na kapag ka nagpe-pray kayo, isulat nyo sa notebook nyo yung gusto nyo i-pray. Tama? Maglagay kayo ng prayer items doon kung ano yung gusto nyo ipag-pray. And then ipag-pray mo. At doon sa bandang dulo, tayo mo yung sagot ng Diyos. Sumasagot ang Diyos Tama? Sumasagot ang Panginoon when you pray. Tama? Ibahin mo naman yung practice mo ngayon ng prayer. Gawin mo naman yung mga prayer items mo, itala mo lang sa iyo. Kita mo yung sagot ng Panginoon dahil sasagot ang Diyos. Dahil meron sasabihin ng Panginoon. Kanya kahalaga upang matuto tayo. Kasi kung wala tayong susundan, kung wala tayong lalakaran, wala rin mga mababago sa atin. Kaya kung gusto talaga natin maranasan yung pagiging ganap ng magiging mananampalataya, nakawangis ng Panginoong Hesus, gampanan natin yung dapat natin gawin. Tama? Sabi ko nga, mahal tayo ng Diyos. Amen. At ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Minsan, napakalaki ng pagkukulang natin sa Panginoon, pero ang Panginoon tapat pa rin sa atin. Tama? Pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Malakas ka pa rin ngayon. Gumaling ka pa rin sa sakit. Kumain ka pa rin naman. Tama? Sino may gawa nun yung tao mamatay sa krus? Na nabuhay ng mamuli sa loob ng 3 araw. Kaya napakahalaga ng tiwala sa ating Panginoon. Kung may tiwala ka sa ibang tao, mas magtiwala ka sa Diyos. Kung mas naniniwala ka dun sa ibang, mas magtiwala ka sa Diyos. Sabi ng Matthew chapter 19, verse 26. But Jesus looked unto them and said to them, sabi niyan, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Lahat posible sa Diyos, kapatid. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang manghina, huwag kang bumigay, huwag kang mag-ibak. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Maaaring mabigat yung kabigatan na nararanasan mo ngayon, pero hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa, sabi diyan, wala pang tinatapos ang Panginoon. Hanggat buhay ka, laging may pag-asa sa Panginoon. Hanggat buhay ka, manatili tayo sa Diyos. Tumawag tayo sa Kanya, panalangin tayo. Huwag mong paniwalaan yung sinasabi ng ibang tao na ganito, ganyan. Palit, mas pakinggan mo ang Panginoon. Maliligaw tayo ng landas kung marami tayong pinapakinggan mga ganito Pero, mas pakinggan mo yung sinasabi ng Panginoon. Nagsasalita ang Panginoon, kaya nga sinabi ng Diyos, the sheep know my voice. Alam ng tupa ang kanyang tinig. Kaya kung gusto mo mas lumalik, mas hanapin yung presensya niya, mas marinig siya, sabi ko nga, nasa decision lang yan ng sarili mo. Kung i-design ng sarili mo, Lord, gusto kitang makadaupang palad pa. Gusto kitang mas maging malalim pa, Panginoon, yung aking relasyon sa iyo. Mas gusto kitang makausap, Panginoon. Gawin mo, gampanan mo. Tama, kasi kung hindi mo gagampanan, hindi mo maririnig talaga ang Diyos. Kaya kapag darating na yung Sunday, parang hindi ka na excited kasi nawawala yung apoy. Pero mantakin mo ngayon, hanggang Lunes, hanggang Biyernes, Sabado, ginagawa mo yun, titiwala ka sa Panginoon, sinusulat mo yung gusto mong sabihin sa Panginoon, para ka lang yung, sabi nga, para ka lang bumabalik dun sa year na ang gamit pa ay ballpen at papel. Sino nakaranas nun? Ballpen at papel, yung susulat ka na ng letter, Si Mami, naranasin niya yan para isulat sa akin. Tama?
Susulatan mo ang Panginoon. Kahit na mukhang kakaiba, kakatuwa sa iba, tama? Pero dahil gusto mong i-honor ang Panginoon, sinusulat mo ang Panginoon ito. Tama? Yung naranasan mo, Panginoon, eh. Panginoon, ito yung gusto ko pong ipanalangin sa iyo. Panginoon, ito po yung gusto ko na pansin. Ngayon, ito yung magiging goal. Lagay mo lahat doon. Mura lang notebook eh. Tama? Nakakapag-shopping nga tayo na rin lang. Nakakakain nga sa Jollibee, notebook at ballpen, yung kain bilhin. Tama ba? Sa notebook, pili ka na mo. Sulat mo yung address mo sa Panginoon. And when you pray, antayin mo yung sagot ng Panginoon. Kahit matagal. Diyan ka magbababad eh, diyan ka titibang. Kaya nga, sabi dyan, yung church na laging nananalangin, tumitibang. Amen. Pero hindi ibig sabihin walang pagsubok, ha? Hindi ibig sabihin pag nag-pray ka, ay wala nang darating sa iyong pagsubok. Kukuyugin ka ng demonyo, tandaan mo to. Bububugin ka ng demonyo, lalo sa problema. Kasi nakikita niya yung liwanag. Nag-iilaw. Pero sa kabila nun, hindi siya makalapit kasi nakikita niya ang Diyos. Pwede niya i-test, pero ang Diyos ang protektor. Tama? At doon makikita na lumalago tayo bilang sa Diyos. Gusto mo bang lumago kapatid bilang sa Kristo? Amen. Gusto mo bang may magawa sa ating sitwasyon bilang sa Kristo? Amen. Ang dami sitwasyon natin ngayon sa church. Sitwasyon na natin yan noon pa. Pero ang mababago dito is how we respond. Paano ba natin i-respond sa ating puso? Kasi magpapatunay dito na tayo ay malago bilang isang Kristiyano, ay ikaw mismo na tumanggap sa Diyos. Tama? Kaya gusto ko yung ano eh. Nung last, may mga kausap ako mga kasamahan natin sa pananampalataya. Pero kaming maging gathering ng isang araw. At isang araw, kausap ko naman si isang pastor, si Pastor Rogers. At binigyan niya ako ng wisdom patungkol doon sa mga bagay. Kasi kung walang magdagay, kung walang masasabi sa iyo, kung walang tatapik sa iyo, makakalain mo tama na yung ginagawa. Tama? Kaya napakahalaga nung meron kang covering. At magpa-cover tayo sa ating Diyos. Tandaan natin, napakahalaga na sa harapan ng Panginoon, ay maging kalugod-lugod tayo. Sa nasa harapan ng Diyos, maging katanggap-tanggap tayo. Na kahit na tayo hindi karapat-dapat, matanggap pa din tayo. Tama? So yung tatlong bagay na gustong ipakita sa atin ng Pilipos, o ng mga bagay na gustong banggitin dito ni Pablo, ulitin natin. Ano? Pilipos chapter 4, verse 6 to 7. Sabi diyan, huwag kayong mabilisa tungkol sa anumang bagay, sa halip. Sabi diyan, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Pwede mong hingin ang lahat ng kailangan mo sa ating Diyos. Sabi diyan, sa pamamagitan ng pananalangin. So, ibig sabihin, may anchor ka na, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin, at yung anchor na yun is prayer. Tama? Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Kung sinabing pasasalamat with thanksgiving, kung maganda man yung sitwasyon mo o hindi, maghirap man, magaan man, anumang klase ng problema, yung mararanasan mo, hindi ka kahit i-predict na para hindi ka magpasalamat sa Diyos. Tama? Kasi kapag ka ganoon, napupunta yung sabi diyan, that the joy of the Lord will be with you. Nagkakaroon ka ng kakaibang saya. Na kapag ka may sitwasyon ka, nakatawa ka pa rin. Tama? When you pray, Panginoon, salamat. Kahit na mabigat, Panginoon, salamat. Kahit na hindi ka nakakasabi diyan, hindi ka nakakain ng ilang araw, Panginoon, salamat po. Tama? Natututo kang lumapit na may pasasalamat sa Kanya sapagkat naiintindihan mo na sa kabila ng pagkukulang natin sa Diyos, ganap pa rin siya na tumitingin sa atin. Ganap pa rin siya na nagbibigay sa atin. Ganap pa rin siya na buhay na lumalakad kasama mo. Ang tanong lang, nararanasan mo ba? Amen? Nararanasan mo ba? Nakikita mo ba? O tinitingnan mo ba yung ginagawa ng Diyos? Kasi nga sabi ko nga kanina, hindi yan napatungkol sa preference. Kundi sa pagtugon ng Panginoon, sa preference ng Diyos. Tinutugon ng Diyos ang kanyang sinasabi sa iyo, sapagkat sabi nga sa Numbers chapter 24 verse 19, ano sabi doon? Sapagkat ang Diyos ay hindi tao, na siya nagsisinungaling, sapagkat ang Diyos ay hindi tao, na pabago-bago ang isip. Siya ba ay nangako na hindi niya tinupad? Yun na lang, kapatid. Napakasarap, ano? Pangako ng Diyos. Siya ba ay nangako sa iyo na hindi niya tinupad?
Ano ang pangako ng Panginoon? Tutuparin niya sa iyo yan. Ano man mangyari, matagal man, hindi man sabi yan mangyari dun sa gusto mo o sa way na gusto mo, tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako para sa iyo. Amen. And ask everything in my name, John 14, chapter 14. And I will do it. That is the promise of the Lord. The Lord will do it as long as you ask in His name. Tama ba? James chapter 3, verse 4. Do not have a wrong motives. Huwag kang magkaroon ng maling motibo sa iyong puso. Tanggalin mo. Idin mo sa Panginoon. Tama? Kasi meron tayong fighter spirit. Na kapag kakinanti ka, gaganti ka. Tama ba? Na kapag kami sinabi sa iyo mali, magsasalita ka rin ng mali. Hindi gano'n. Kapag ka hindi Kristiyano, kahit na masaktan ka, mahal mo pa rin ang kapwa. Love thy neighbor as yourself. Kahit mukhang tinatraidor ka, kahit mukhang sinasaktan ka, kahit mukhang ginaganto ka nila, mahalin mo pa rin sila. Sapagkat yan ang katunayan na ikaw ay ganap na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. Tandaan mo yung pag-aanapan na yun, mangyayari sa iyo. Sabi rito, we might think that the Lord, sabi diyan, doesn't hear. But let me tell you something. The Lord hears everything. The Lord knows everything. At ang sinabi sa Deuteronomy, anumang bagay na narinig ko sa iyo, I will do it. Sinabi niya sa mga Israelita, whatever things I heard from them, I will do to them. Kaya bantayan mo to, bantayan mo to. Kasi kung anong naririnig ng Diyos sa bibig mo, nangyayari sa iyo. Kaya napakahalaga nung hindi ka magreklamo eh. Kasi nawawala yung blessing kapag ka nagreklamo. Ang mga Israelita gano'n. Kung nabasa mo na dun sa si Deuteronomy, they always grumble about something. They always ask about something. Wala kaming tubig, wala kaming pagkain, yung basic necessities. Pero God always provided them. Nagpadala ang Panginoon ng garden niya. Tama? Nagpadala ang Panginoon ng quail. Ang Panginoon nagpadala ng tubig sa kanila. Tama? Hindi pa lang prime water noon. Tama? Pero dinala ng Diyos. Nawawala ang blessing, kapatid, kapag hindi mo nababantayan ito. Sabi nga diyan, that the Lord will guide, sabi diyan, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan. Tandaan mo, hindi natin kaya maunawain yung kapayapaang ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi na kaya explain ni numan. Paano po yun? Na kahit nasabihin natin may problema ka at peace ka pa din, kasi sinabi natin kapayapaan, nagkakaroon ka ng kapahingahan, the assurance of your trust and confidence that whatever things happen, that the Lord will always answer. Sabi niya may problems, and anytime na meron akong sitwasyon, the Lord will always answer. The Lord will always hear. The Lord will always see. And the Lord will give, sabi yan, blessings. Kaya nagkakaroon ka ng kapayapaan na hindi kaya explain naman, kahit na ikaw, kung nararanasan mo, bakit yan? Parang hindi ko ba inaalala yung mga ganung bagay? Parang masaya ko pa rin. Tama ka? At ano sabi dito mga kapatid? At maunawaan ng tao na sila mag-iingat sa inyong puso. Anong iningatan ng Diyos? Yung puso mo. Ano pa sabi dito? At pag-iisip, dalawang bagay. Ang iningatan ng Diyos, yung puso at isip. Tama ba? Kasi bakit? Kasi yung puso, diyan nagdumula yung ating mga motibo. At yung isip, yung nagbibigay ng kumain doon sa motibo. Tama? Kaya yun yung sinabi ng Panginoon, ingatan na niya yung ating puso at ating isip. Sapagkat napupulot yan. Sabi nga, dun sa Corinthians, that the God of the believer and the God of the unbeliever. Sabi yan, the God of this world is blinded the mind of the believers. Binubulag tayo ng sabi yan, ng Diyos ng mundo ito. At sino yun? Si Tani. Kaya tandaan natin, pabantayan ang ating puso, pabantayan ang ating isipan, harness your thoughts. Sabi diyan, harness your thoughts, and let your desire be a desire of God, in the ways of God. Yun ang dapat nangyari sa atin. Ang sabi nito mga kapatid, sa inyong pag-iisip, sa inyong pakikipag-isa
Saan? Pakikipag-isa kanino? Kay Kristo Jesus. Magaganap ang lahat ng bagay at mangyayari ang lahat ng bagay kapag ka nakipag-isa ka sa akin. Amen. So napakaganda ng pinamit dito, yung kasagutan ay nandito. Kapag isa ka sa Panginoon, huwag natin layuan ang Panginoon. Tayo tumakbo sa Panginoon. Tama ba? Bagkos, magpalalim tayo sa ating Diyos at hingin natin sa Diyos ang lahat ng bagay sa Kanyang pangalan. Amen? Tayo kong lahat ay mga. Panginoong Jesus, salamat sa iyong kabutihan. Sa iyong salita, na siyang Panginoon magiging sandigan namin, Yes, Lord. na siyang magiging Panginoong sandalan namin. Salamat dahil hindi ka nagkulang, Panginoon, sa lahat ng bagay. Bagkus, Panginoon, kami pa ngayon nagkulang sa iyo. Panginoon, nakapit mo kami at tutulog sa iyong bisig. Kaya mo, Panginoon, na patuloy namin maranasan, Panginoon, yung pag-ibig mo, yung awa mo, yung habag mo, Panginoon, yung grasya mo, pagpapala mo sa amin. At hayaan mo nawa, Panginoon, na makita yung buhay mo sa amin. Hayaan mo ang aming puso, Panginoon, ay laging nakakala sa nais mo. At hayaan mo kami lumakan na may kabanalan at pag-uusay. Kapag ka kami, Panginoon, nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng kabigatan, paalala mo nawa sa amin na ikaw ay laging nariyan upang kami alalayan, upang kami kaakapin, upang kami tugtugin, Panginoon. Ilagay mo ang aming paa patungo sa iyong daraanan at ilagay mo ang aming puso patungo sa iyong puso. Makipag-isa ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong katawan at kaming dugo at ng buhay na binigay mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Maitaas ka, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng bawat isa. Na sa bawat labi at sa bawat tuhod, Panginoon, ay luluhod at masasabing ikaw ang Diyos na dakila. Salamat, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, yung mga tao dito ngayon, yung bawat pamilya, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, ng katagumpayanan at lalo agad ng papuri ay sa iyo lamang. Pinataas na po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.